mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods. Lahat po ng nabalitaan po ninyo na saksakan, barilan, lahat po yun ay wala pong katotohanan. Ano pong tawag dito, ma'am? Yan po, di ba? Napakasip po ng ating bansa ngayon. O ito pa, panoorin yung mabuti ha. Baka sabihin nyo kasi, gawa-gawang istorya lang to, fake news lang to. Huwag po tayo magpakamanhid, sir. Aantayin pa po ba natin na napakaraming inosenteng tao ang nabibiktima ng mga kawatan, kriminal, adik sa bansang ito? Wala kayong gagawin, hakbang John B. Cremulya, na ikaw ang nagyabang na di hamak na mas safe sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. kumpara doon sa nakaraang administrasyon. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Itag nyo sila dito, mga idol. Yung mga nagsasabing safe ang bansa ngayon. Pakita nyo po yung mga krimen na nangyayari ngayon. Ikumpara nyo po sa nakaraang administrasyon na inayayabang po nila na mas safe daw po ngayon. Mga Lods, sang-ayon po ba kayo sa datos na ibinibigay po ng ating kapulisan na napaka-safe daw po ng ating bansa ngayon? Ito nga po mga Lodi, panoorin nyo po ang sabi po ng ating mga kapulisan. Ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods. Sang-ayon po ba kayo doon sa sinabi niya? Mas ligtas daw po ang Pilipinas ngayon compare doon po sa nakaraang administrasyon. Dahil meron daw po silang statistics na pinagbabasihan na ito nga daw po, napakaligtas ng ating lugar. Ito pa mga Lodi, ang sinasabi po ng isang pulis, about naman po sa mga nababalitaan po nating saksakan, patayan, ganyan po mga Lodi, krimen. O ito po, pakinggan nyo po itong babaeng pulis. Lahat po ng nabalitaan po ninyo na saksakan, barilan, lahat po yun ay wala pong katotohanan. Fake news, ma'am, confirm po. Yes po, nandito po kami at nag-imbestiga at lumalabas na po sa investigasyon po namin, wala pong nangyaring saksakan, wala pong nasaksak at wala rin pong nangyaring barilan o pagpapaputok ng baril. Wala naman pala mga Lodi. Grabe, napakalinis po ng ating bansa ngayon, no? Safe na safe po ayon po sa ating mga kapulisan. Maniniwala po ba kayo mga Lodi? Ano pong tawag dito, ma'am? Yung mga bata na pinagbabaril po yung mga kaklase po nila, yung schoolmates po nila, wala po bang ganyang krimen na binabalita? Yung estudyante rin po na nanaksak po ng mga kanyang kaklase po, mga Lodi, wala po bang ganyang balita? O ito po mga Lodi, pakita po natin kung ano po yung nakikita natin sa social media. Baka naman po kasi fake news daw, sabi ni ma'am. Dahil may statistic nga po sila, sabi po ni sir. O ito, ano po itong nakikita natin sa daan mga Lods? Garapalan pong nagnanakaw na mga delivery trucks, mga Lodi. Yan po, di ba? Napakasip po ng ating bansa ngayon. O ito pa, panoorin yung mabuti ha. Baka sabihin nyo kasi, gawa-gawang istorya lang to, fake news lang to. Yung estudyante, papauwi na po ng kanyang bahay siguro to, galing ng school. Ayan po mga Lods, hindi na po natatakot, maagang maaga pa yan, mga idol ha. Anong ginawa? Hinablot po ang kanyang cellphone. Kung hindi ako nakakamali, may kinuha po sa kanya eh. So, ano po ba yung safe sa inyo? Ligtas na ligtas po ba ang ating mga anak ngayon? Ligtas po ba ang ating asawa? Kapag uuwi po ng trabaho? O paano po yung mga TNBS drivers, yung mga mototaxi drivers na hino-hold up, pinapatay? Hindi nyo po ba nababalitaan yon, ma'am, sir? Wala po ba yun sa statistics ninyo? Para sabihin nyo pong ligtas po talaga ang ating bansa? O ito pa mga Lodi, meron pa pong video. Ito po. O, panoorin natin. Putang ina. Yan yung sinasabi nyo na safe dito sa Manila. Andito ako ngayon sa Makati. Papunta na dapat ako ng office. Hinablot yung office phone ko. Nakikinig ako po. Putang ina talaga. Yan yung sinasabi nyo safe. Ang dami-daming mga modus operandi. Hindi nyo ba nakikita yan, sir, ma'am? Yung mga ganyang klaseng nakikita natin sa social media. Hindi nyo po ba nare-record sa inyong statistics? Grabe naman po kayo. Napakamanhid po ba ng administrasyon ngayon? At yung iba pa po dyan, dahil nga po hindi na po safe dito sa ating bansa,
Naglalagay na lang po sila dito ng mensahe na wag daw po silang saktan, may pamilya sila, mga anak yung asawa nila, may mga anak pa sila pinag-aaral, di ba? Ganun po kasi pang ating bansa ngayon, mga idol, dahil sa pamamahala ni Bongbong Marcos Jr. Hindi ba kayo nahiya, ating mga kapulisan? Dinagdagan ni Tatay Duterte ang mga sahod ninyo. Hanggang ngayon, pinakikinabangan nyo yan, dinoble ang sahod ninyo. Tapos ganyan lang yung ibibigay nyong serbisyo sa mga taxpayers? Hindi ko naman sinilalahat. Ewan ko lang talaga kung sinasadya ninyo na hindi nyo gampanan ang inyong trabaho at hindi nyo i-check kung ano po yung nirereklamo ng sambayan ng Pilipino sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. Huwag po tayo magpakamanhid, sir. Aantayin pa po ba natin na napakaraming inosenteng tao ang nabibiktima ng mga kawatan, kriminal, adik sa bansang ito? Wala kayong gagawin, hakbang John B. Cremulya, na ikaw ang nagyabang na di hamak na mas safe sa panahon ni Bongbong Marcos Jr. kumpara doon sa nakaraang administrasyon. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Itag nyo sila dito, mga idol. Yung mga nagsasabing safe ang bansa ngayon. Pakita nyo po yung mga krimen na nangyayari ngayon. Ikumpara nyo po sa nakaraang administrasyon na inayayabang po nila na mas safe daw po ngayon. Hanggang dito lang po muna, mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Kahit anong sabihin nyo dyan, di kami maniniwala sa kasinungalingan ninyo. At Duterte lang talaga ang nagbigay ng malasakit sa bansang ito.